Lip cram ipapaya si Looney. Pag nag-guess siya sa break it down, Looney ramdam na may galit sa kanya si Sak Maestro at GL naniniwala na pwedeng ma-upset ni Slack One si Shay. Alamin natin ang mga yan, so tara. Minsan sa isang break it down nga ni Looney, tinanong niya ang isa sa mga team niya sa BID kung i-guess na ba nila si Lip cram. Sa buhay. Tapos nag-final. Hindi, dapat si Lip Cram na lang tanongin natin. Siguro. I-guess na ba natin si si Lip Cram dito? Tanongin natin kung ano yung etymology, yung ano talaga. Parang ang ganda. Sa reaction video nga ni Lip cram kasama si Aubrey, sinabi dito ni Lip cram na game siya sa break it down kung i-guess siya ni Looney dito. At kung mangyari nga daw ito, pipilitin ni Lip cram na pag-usapan ang issue nila noon sa sunugan. Kung sino daw ba talaga ang nagsasabi ng totoo sa kanila, dahil sinabi ni Lip cram na si Looney ang lumapit sa kanya para sana sa laban kay Apex. Pero taliwas naman ang sinasabi ni Looney na si Lip cram daw ang lumapit sa kanya. Isip ng tao tulad nung pinost ako ng sunugan na kinabukasan naman na balik ko yung bayad pero hindi nila pinost yun. Yun na yung tinignan ng tao. Nakala in-scam ko yung pera nila. Pero nabalik yun. Hindi na yung tinignan ng tao kasi nga hindi nila pinost. Diba? Ganun yung ginagawa Pero ni nabalik Pex. yun. Nabalik yun. Hinahin mo sa kanila, nabalik yung pera na yun. Hindi ko na para i-ano sa kanila. Alam nila Looney yun. Kaya kaya yung may mga nagsisend sa akin ng clip na guess na ba natin dito? Sa akin, why not? Punta na, gusto mo pag-usapan pa natin doon, harap-harapan kung ano yung nangyari talaga. 'Di ba? Talaga, kahit mag-isa ako, pupunta ako doon. Kakausapin ko siya. Hindi, sasabihin ko yung side ko, sabihin mo sa akin yung lahat ng side, yung lahat ng, ipaliwanag mo tong lahat. Parang ganon. Kung sino talaga nagsasabi sa atin ng totoo. Parang ganon. 'Di ba? Kung sabi ko nga, kung i-guess ako nito, talagang gagawa ako ng way para pag-usapan namin 'yon. Kung sino yung lumapit sa kanya, siya yung lumapit sa akin para bumatil. Hindi ako yung lumapit sa kanya. Kaya kung i-guess niya ako doon, talagang gusto ko talakayin 'yun. 'Di ba? Doon mo mapapatunayan. Doon mo kasi mapapatunayan 'yun. Na kung sino talaga nagsasabi sa inyo ng totoo. 'Di ba? Kasi may mga nagsasabi Pero sa akin. hindi mo Sa kanya rin naman naman nagsasabi, guess na ba natin si Lip? mga ganun. Di ba may mga ganun siyang linya na sinasabi sa break it down ako walang problema sa akin kasi 100% lahat ng sinasabi ko totoo. Kaya kung tatalakayin namin yun doon, naharap ako sa kanya kahit ako mag-isa doon. Sasabihin ko lahat yun. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Kasi yung na yan, hanggat hindi, kunyari, yung fan base kasi yan, barangay na yan Sino maniniwala sa'yo o hindi. Di ba? Kahit anong labas ko ng resibo, ng patunay, Wala wala. maniniwala sa'yo. Kasi sira ka ni. Pero hindi ako titigil magsalita hanggat alam ko yung tama, alam ko yung totoo. Hindi ako magtitigil sa pananalita. Ayun naman yung sa akin. Kung si Pex pinaninindigan niyang para sa kultura yun, yung sa akin din naman, yung mga inaano ko, ayun yung totoo ayun yung katotohanan. Sa kabilang balita naman, sa bagong upload nga ng Break It Down ni Looney, dito ay nag-guess niya si Shay at nireview nila ang labang Sak Maestro vs Shaboy. Sa round 1 nga ni Sak Maestro, kitang bilib na bilib si Looney sa mga linya ni Sak. Uy, namatay as Iron Man, binalik as Dr. Saludo dun sa sa crossbar na niya yung pinutol niya yung rhyme. Opportunity. Tsaka ang ganda nung pagkaka-juxtapose nung idea nung Iron Man. Boom shakes, nuclear devastation, yung dating 2 days naging full range na doomsday preparation. Now I'm Galing! Sayang, dapat sa akin mo ginamit yon Sak, di kay Shaboy. Ganda nun. Ganda nun. Full range doomsday preparation. Ang galing nung pagkalaro niya dun Room sa shakes, 2-day pure rage. devastation. Galing. Galing. Dito natin that deserves Tsaka connected pa rin sa Dr. Doom. Yeah. Galing, man. Ito yung Sak na Yan sana. Ganyan sana. kilala natin, di ba, na pumapas lang talaga. Sabihan nga tong Shaboy, hindi ko tinitira. Yung pala yun. Pero sa simula nga ng round 3 ni Sak Maestro, muli niyang dinamay dito si Looney.
At naramdaman nga ni Looney na parang may galit daw si Zack sa mga sinabi niya tungkol sa hari ng tugma. Sobrang init sa Pinas. Bumabattle na naka-hoodie. Weird to mga puta. Ganun mo mga idol si Looney? Sabi ko na narinig ko na. Uy! Puta magsosombrero kahit saan. Parang si Looney magsosombrero kahit mag-aating lang ng kasal. Parang si Looney Apektado. nagdurag kahit na-admit sa ospital. Ano, hindi ko narinig. Kita nyo yun, nakagaspas nakadurag. Saka yung dating niya, para siyang sobrang apektado niya sa akin eh. Para siyang may galit na tuloy. Parang ganun yung dating eh. Ano? Sa akin lang. At sa uling balita, unexpected nga ang guest ni EJ Power sa kanyang YouTube channel. Kasama niya kasi dito si GL at nagbigay sila ng prediksyon sa nalalapit na Zoning 22 kung saan ang main event dito ay Shea kontra Slack 1 at nagbigay nga ng prediksyon si GL sa laban na ito. Diba? Hindi siya yung surface level na kung ano lang yung alam niya. Nandun yung effort niya na hukayin yung mga angulo kay Bagsik na hindi pa nagamit ever. So, I think with that fact no, na ginawa niya yun kay Bagsik, diba? What more para sa ibang sa mga next na kalaban niya. Yung ganong detail, yung ganong ewan ko, determination yun. Pero yung pagpupursige na maghanap ng mga bagong ideas sa kalaban. And nagagawa niya yun din napansin effective. ko. Nagagawa niya effective yung mga unpopular na angles kay Bagsik. Yun yung maganda. Yung mga obscure, hinahanapan niya ng parang anchor point. Tapos from there, kaya niyang gumawa ng mga sobrang solid na laro. At dahil fresh siya pakinggan, fresh din yung punchline na maiisip mo. Parang yung comparison ko dyan, like for example, si Poison, may mga anchor angles na dyan na pwede mong gamitin, no? Tapos, most probably, nagkatasan na lahat ng ganun. Pero yung ginawa ni Shea kay Bagsik, yun, sobrang solid. Tapos, ginamitan siya ng mga reality selfie bars. wala. Aura farming din. Yung aura farming, yung swag, andun din eh. So yun, I think pag kayang magukay ni Shea ng mga ganong klaseng angulo kay Slack na hindi siya yung usual. Pero again, Slack, agree din ako no sa upset power. Tapos may feeling talaga ako na sa quarterfinals doon nangyayari yung upset. So may ma-upset dito. May ma-upset dito. Although ayoko pang isipin no kung sino, parang ngayon yung mga prediction ko, mga safe bet pa. Pero baka kung may hot take tayo, pwedeng pag-isipan pa. Pero yun, ano ba? Mahirap din eh. Parang feeling ko kayang i-upset ni Slack 1 si Shea, pero So kay ba mga kuys, tingin nyo, kaya kayang mabura ni Slack 1 ang star power ni Shea? At tingin nyo, worth it pa bang maglaban si Zack Maestro at Looney? Ko naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.